Although 1,200 lang ang respondents naman, 50% daw nagdi-disagree, hindi sumasang-ayon dito sa impeachment case daw laban kay Vice President Sara. Ano ang pananaw niyo rito, Congressman? Maaring tama ang pulso ng taong bayan. Marami tayong supporters ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero balikan natin na ang impeachment complaint ay pinirmahan ng 215 na miyembro ng Kamara de Representante. At karamihan sa mga pumirma ng impeachment complaint ay mga kaalyado at kaibigan din ng ating Vice President Sara Duterte. So, ang Kongreso po natin ay binubuo ng representasyon ng mga kanilang kinatawan sa kanilang kada distrito. So, igagalang po natin ang pulso ng mga kababayan natin. Ngunit hindi ko rin pwedeng atrasan ang mano o ang dikta ng 215 members of Congress na sumulong nitong impeachment complaint. Oo, kasi base na rin sa statement kailan lang, 'di ba, ni mismong Ace Barbers na taga Surigao at taga Mindanao, sabi niya out of 36 daw out of 44 na mga Mindanao congressmen na pumirma doon sa impeachment complaint nanalo nitong huling halalan. So ibig sabihin medyo mataas 81%. So parang yun ba yung sinusunod niyo na parang somehow yung pagbigay ng importansya ng mga mambabatas natin sa mga taga Mindanao na meron din suporta? Oo. Tama yon. Ang suporta ng bawat congressman sa kanilang distrito ay iba sa pangkahalatang pulso ng ating mga kababayan sa Mindanao at sa buong bansa. Babalikan ko lang, ang mga congressman may nadadalang tulong sa kanilang distrito, sa personal na level, sa kanilang mga constituent. Ngunit kapag umupo ang Kongreso bilang isang buong kamara, naiiba din ang pulso ng mga ating congressmen. At katulad nga ng sinabi ko, while the Pulse Asia survey reflects the individual sentiment of citizens, etong mga kababayan natin, karamihan sa kanilang supporter ng dating Presidente Rodrigo Duterte at saka ni Vice President Sara Duterte, ang kanilang congressman mismo ay pumirma ng impeachment complaint. And the impeachment should not reflect sentiments of a survey, but rather it should proceed as a national inquest. No? Kung nararapat ba na ang isang popular na leader ay manatili sa pwesto dahil may pagkakamali siyang mabigat sa ilalim ng ating konstitusyon. Yun ang batayan ng impeachment complaint na ito. Sige. Oo, ano lang, bago ko bigay sa aking partner, si Robert, kasi gusto ko lang malaman, gusto ko rin kasi makita yung breakdown nung sinasabing 50%, kasi baka yung most of the respondents were from Mindanao, di ba, Congressman? So, hindi rin natin malaman. Pero dun sa binigay na survey ng Pulse Asia, 28% so far ang nagsabi na they agree. Tapos 50% disagree. So, gusto ko malaman, doon sa 1,200 respondents, meron ba kayo idea kung saan yung parang somehow binigyan ng let's say kung sa Balance Luzon or doon sa Visayas or sa Mindanao yung mga respondents? Oo. Manong Dani, sigurado ako na ang isang national survey ay proportionate ang distribution ng ating mga respondents. Meron yan sa Luzon, balance of Luzon, Visayas at Mindanao. And maybe that also reflects the recent senatorial elections kung saan marami sa mga kandidatong kaalyado ng dating Presidente Duterte ang nanalo. Hindi natin maiiwasan. Number one, si Senator Bongo, and that goes to show that a big portion of our voters still have a strong support for President Duterte and his allies in the senatorial election. Okay. Partner. Kung bago ko puntahan ulit yung sa resulta nitong survey na to, doon lang muna ako sa tanong kahapon ay nagbigay ng kopya ang leadership ng Senado. Ipinakita yung acknowledgement ni House Speaker Martin Romualdez doon po sa sulat ni Senate President Chis Escudero sa panel of prosecutors na iniimbitahan nga po kayo on Monday, 4 p.m. June 2 para po mailatag din nyo yung articles of impeachment. Kailangan nyo daw po mabasa lahat yan sa plenary. And then doon magsisimula, yun yung magiging dahilan para i-convene naman yung impeachment court kinabukasan. Yung June 2 po ba nakapag-usap na kayo at inaasahan po ba ng publiko na nagbabantay dito sa impeachment trial na darating ang mga panel of prosecutors at para ilatag po yung articles of impeachment sa Senado? Tama yan, Robert. Nakapag-usap na kami ng mga prosecutors pagdating sa June 2 na imbitasyon ng ating Senado para basahin ang articles of impeachment. Malamang isa sa mga prosecutors ang pipiliin para magbasa
At saka natanggap na rin ng Speaker of the House of Representatives yung imbitasyon na yan, and we have acknowledged receipt of that. Handa ang panel of prosecutors para isulong ang articles of impeachment na yan. Ngunit na sigurado ako, Robert, maiksing proseso lang yan. Ang nais lang ng ating Senado ay simpleng basahin lang ng isang prosecutor kung ano ang 7 articles of impeachment. At hanggang doon lang muna tayo. Sa susunod na araw, sa June 3, magko-convene ang Senate bilang impeachment court, at saka sila mag-i-issue ng summon sa Vice President para sagutin ang impeachment complaint sa pamamaraan na tinatawag nating answer within 10 days from receipt of the summons. And yung Tuesday na yun, yung pag nag-convene ng impeachment court, syempre ang prosecutors din po natin, nandun pa rin po ulit kayo. Wala na kami, Robert. Wala na kayo noon. Magko-convene lang yung Yun lang. Senado lang, no? Oo. Senado lang. Ayun. And then, puntahan natin itong parte ng survey. Bagamat 50% kung ang nagsasabi na disagree sila doon sa impeachment, sa pagpa-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, malaking porsyento kung yung nagsasabi na cannot say kung nag-agree sila or disagree, 21%. Kung i-add po natin ito doon sa nag-agree naman na 28%, magiging kalahati lumalabas. So naniniwala ba kayo na kapag gumulong itong impeachment trial, kapag nasimulan itong mga pagdinig at inilatag ng prosecution panel, yung mga ebidensya, naniniwala ba kayo na itong 21% na ito or more ay mas papanig doon po sa inyo at magsasabing tama pala yung pagpa-file ng impeachment case laban sa Vice President? Tama yan, Robert. Napag-usapan namin mga prosecutors kasama ang mga volunteer lawyers ng prosecution team na una sa lahat, dapat maipaliwanag sa simpleng pamamaraan kung ano ang isang impeachment process, ano ba ang mga aligasyon sa ilalim ng impeachment complaint sa pinakasimpleng bagay para maintindihan ng lahat nating kababayan. Importante na maintindihan nila na ang impeachment ay hindi nakakaapekto kung gaano kapopular ang isang leader. Kasi ang isang leader ay pwede namang maging popular, ngunit kung may kasalanan ito o may paglabag sa ating konstitusyon na napakabigat, ay nasa kamay na ng ating mga senator judges. Kung dapat bang manatili itong leader na ito sa pwesto. Balikan ko na lang, Robert, at saka Manong Danny. Ang impeachment trial, kung may conviction man, wala itong kulong ha. Ito ay paglilitis lang para suriin kung nasa tama pa ba o ang isang leader ay fit to continue to sit in office considering that she has committed a grave violation of the Constitution katulad ng betrayal of public trust, high crimes, culpable violation of the Constitution. Yon ay mga napakalalim na mga termino na kasama yan sa aming nais bilang mga prosecutor na maintindihan ng bawat mamamayan para makumbinsi silang tama ang ginagawa nitong mga congressmen na pumirma ng impeachment complaint at tatanggapin namin kahit anuman ang maging desisyon ng ating mga senator judges whether to convict or to acquit. Congressman, isa pa sige. bago ko po ibalik ulit sa partner ko, yung bang drive ng panel of prosecutors para i-push itong impeachment trial, itong impeachment complaint laban sa Vice President ay hindi nabawasan considering yung resulta nitong nakaraang midterm elections? Hindi nababawasan yan, Robert at saka Manong Danny. Ang isang impeachment complaint, once it is filed with the Senate, we are obligated, whether we like it or not, to proceed with the trial. Kasi ang nais ng isang impeachment trial ay protektahan ang mga Pilipino, protektahan ang ating gobyerno, dahil ang isang leader ay hindi na nararapat na nakaupo sa pwesto. At iiwan natin yon sa kamay ng ating mga senator judges kung ang ebidensya ba ay mabigat para tanggalin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. So, patuloy kami at we continue to strive as best as we can to prepare for this impeachment trial regardless of the results of the election. Oo. Balik kong follow up ko lang kasi 'di ba one of the articles of impeachment na isusulong ninyo itong sa confidential funds 'di ba lumulutang 'di ba ang pangalan si Chel Jokno at saka si Marian Rivera na mga somehow mga celebrities or mga malalaking prominent personalities na somehow nakinabang dito sa mga acknowledgement receipts dito sa confidential funds. For now ho ba ano ho bang update dito? Would this be part of your dito sa syempre paglilinaw na gagawin dito sa articles of impeachment? Sigurado yan, Manong Danny, na ang confidential funds issue ay mas lalong magiging malinaw kapag nakapresenta ng ebidensya ang ating mga prosecutors at saka
balikan natin, ang impeachment trial ay isang political process. Aha. Hindi ito judicial process. Kaya welcome si former Senator De Lima at si Attorney Chel Jokno. Sabi nga natin, politics is addition. At walang mawawala kung ang maidadagdag na prosecutors ay mga matitibay at matatag na pangalan sa legal circles natin. Kaya they're very welcome. At saka hindi naman issue kung may nakaraan sila ng history with the Duterte administration. Because like I said, the impeachment trial is a political process na pwede ang kampihan dito as long as patas ang pagtrato ng mga senador sa defense team at sa prosecution pagdating sa paglatag ng ebidensya na hindi hahadlangan ang malinaw at madaling paglabas ng ebidensya dahil ang boto ng bawat senador is a reflection of the Filipinos who voted for them. Kaya napakagandang democratic exercise ito, Manong Danny at saka Robert. Pero sa June 2, para malinaw lang sa mga nakikinig sa atin ngayon, Congressman, sa June 2, pag latag nyo ng articles of impeachment, yung pagsulong nyo dyan sa Senado, sa plenary, di ba, hindi pa naman bahagi dun sila, di ba? Sila Laila De Lima dun sa prosecution team at saka si Chel Jokno dahil 19 Congress yung magpupulong lang, di ba? Para lang malinaw. Wala pa sila. Tama po. Oo. Tama po yan. Ang pupunta lang doon ay ang prosecutors nitong 19 Congress. Okay. Papasok pa si Senator-elect o Representative-elect Laila De Lima and Attorney Chel Jokno after June 30 kasi saka lang bababa ang mga incumbent congressmen na prosecutors. Ayun. Tapos isa pa, dahil nandiyan na rin kayo at saka syempre House Deputy Majority Leader. Tama ho ba na somehow talagang may majority support na talaga na ma-retain ang speakership kay Speaker Romualdez? Ang laki daw ng bilang eh. Robert at Manong Danny, wala akong nararamdaman sa mga nagpaparinig na interesado maging speaker. Para sa lahat ng miyembro ng mayorya sa Kamara de Representante, si Speaker Martin Romualdez pa din ang contender at may suporta siya ng mga partido sa Kamara de Representante. Majority. Oo. Tama Yes. ba? Tama ba 4 out of 6 daw ng mga newly elect na mga liberals sumuporta na rin kay Speaker Martin? Oo. Wala akong bilang pero kung ang mamamayang liberal party list ni Senator Laila De Lima ay pwedeng pumanig, malamang ang mga Liberal Party members ay sasama sa majority ngayong parating na 20th Congress. Alam ko si Edgar Erice sa Caloocan, sumama, di ba, liberal yan, one of the 4. Pero yung mga iba, baka lang meron kayo info. Pero as of now, tama ba, 278 out of 285 ang may super ang numero na ho, super majority na ho si Speaker. Bali yung mga ibang pangalan na lumulutang, wala na, ganun. Hindi ko mabilang, pero sabi ko nga, kung may lumalabas man sa balita at may naririnig tayong iba, hindi naman sila nagparamdam sa mga miyembro ng Kongreso. Kaya matatag ang termino ni Speaker Martin Romualdez. Alright. Partner, meron ka pa? Follow up? Okay. Sige ho. Salamat ho, Congressman Lawrence Defensor.